أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, kaya ng lahat ng mga nilikha. Sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong dahil Siya lang ang tunay na makapangyarihan at may kakayahan. At ako ay sumasaksi na si tunay na walang karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah, ang iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi rin na si Muhammad tunay na siya ay alipin at sugo ni Allah. Alhamdulillah, hindi ko sukat akalain na bigyan ako ni Sheikh Ismail ng pagkakataon para ma-share ko rin, maibahagi ko rin ng aking konting kaalaman hinggil sa Islam. Actually, mga bisita lang po kami dito. Pero ganun pa man, bilang tungkulin ng isang Muslim, dapat iparating at sabihin at ibahagi kahit konting kaalaman lang. Nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mahabang hadith, "Ballighu anni walau ayah." Iparating ninyo mula sa akin kahit isang aya man lang, isang talata man lang. So nais kong iparating sa inyo sa pagkakataong ito ang 3 talata, no? Sa Suratul Asr. 3 aya ba? Naam. Nais kong iparating sa inyo ang 3 talata, 3 ayat min al-Quranil Karim, ala wahiya Suratul Asr. Nais kong ibahagi at iparating sa inyo ang 3 talata na sa Suratul Asr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sa ngalan ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Wal 'asr. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinusumpa ko sa pamamagitan ng asr, panahon. Dahil ang panahon ay pinakamahalaga sa atin, sa tao, pangkalahatan. Dahil pag wala na tayong panahon,
Hindi na tayo humihinga. Ibig sabihin patay na. Habang buhay pa tayo, ibig sabihin meron pa tayong panahon. Kaya sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinusumpa man sa pamamagitan ng panahon. Mahalaga kasi ang panahon. Ibig sabihin ang buhay natin. Ang buhay dito sa mundo, bawat isa sa atin, alam natin, buhay dito, kung minsan masaya, kung minsan malungkot, minsan umiiyak, kung minsan natatawa. Ganun lang. Pagkatapos ng gabi, araw na naman. Pagkatapos ng gabi, araw naman, umaga, hapon. Ganyan ang buhay dito sa mundo. Hanggang sa dumating tayo sa puntos, sa huling hantungan, wala na. Nasaan na yung mga lolo at lolo natin, mga iba? Wala na. Nasaan na sila? Wala na, nauna na sa atin. At ganun din tayo. Ganun din tayo. Gusto man natin o ayaw natin, ganun ang mangyari dito sa mundong ito. Kaya mahalaga ang panahon. Bilang paalaala ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Para bang sinabi niya, bigyan ninyo ng halaga ang panahon, ang buhay ninyo. Huwag ninyong sayangin. Huwag ninyong sayangin kasi mahalaga ang buhay, mahalaga ang panahon habang nabubuhay pa tayo. Wal asr innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay magiging talunan pag hindi niya napakinabangan ang kanyang panahon, ang kanyang buhay dito sa mundo. Insan, innal insana lafi khusr. Lafi, napapaloob, nasa loob kumbaga. Kaya magiging talunan, napapaloob sa talunan. Ang tunay na talunan, luging-lugi kumbaga, ay yung taong hindi niya napapakinabangan ang kanyang buhay, ang kanyang oras, ang kanyang panahon. Sinayang lang niya, punta doon, punta dito, nakipagkwentuhan ng walang kabuluhan, no? Pakasarap lang matulog. Magkapareho ba yung natutulog lang, pati yung nagtatahajud, nagsasala, nagdarasal ng gabi, nagtatahajud? Hindi magkapareho. Sinasayang lang yung oras para sa walang kabuluhan hanggang sa dumating ngayon ang kamatayan. Rabbirji'un, o aking Panginoon, ibalik mo pa ako, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Wala na, tapos na. Meron na bang namatay na bumalik? Wala. Kaya gamitin natin ang ating isip, ating utak. No? Ang isang matalinong tao ay yung hindi niya sinasayang ang kanyang oras at panahon dito sa mundong ito. Habang malakas pa tayo, habang may buhay pa tayo, gamitin natin. Huwag tayong madadala ng mga, di ba? Mga ibang tao, wala lang sa kanila, masaya, pakasarap sa buhay. Akala nila walang paghuhusga pagkatapos ng kamatayan? Meron. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng Al-Qiyamah? Sinong may alam? Yawm Al-Qiyamah. Ang yawm, ano ibig sabihin ng al-yawm? O kaya yawm? Ha? Araw. Pwede rin. Ngayon, Al-Qiyamah. Ha? Yawmil akhir, kabilang buhay. Ha? Gusto ninyo malaman? Okay lang sa inyo? Tayo kayong lahat.
Tayo kayo lahat. Mashallah. Nagsagayon para matanggal din yung maalis din yung antok. Di ba? So yan. Yan ang qiyam. Yan ang qiyam. Lahat ng tao sa araw ng paghuhukom, walang nakaupo. Lahat ay nakatayo. Dahil sa hihintay ng bawat isa kung ano yung paghuhusga, kaya huhusgahan ng bawat isa. Di ba? So walang nakaupo, lahat ay nakatayo. Sige po na kayo. So yun ang qiyam. Dahil sa ang al-yawm ay muannath, kaya qiyama, no? Actually qiyam, di ba sa sala? Qad qamatis sala, qad qamat as-sala. No? Pag idudugtungin qad qamatis sala, no? Tunay na itatayo na ang sala, ang pagdarasal. Di ba? Pag mag-aadan ng isang mag-aadan, meron ba yung meron yung sabi ng kad kamat is sala? Wala. Ngunit pag itatayo na ang sala, sabihin na kad kamat is sala. Kama. So, yawmal qiyama, lahat ng tao ay nakatayo. Tulad din yung nakapila ka, di ba sa atin? Nung nakapila ka para kukuha ng passport, saan ba yun? Sa DFA. Di ba? Yung talagang desidido at ayaw niyang maunahan, talagang tiniis niya. Tatayo talaga siya sa linya. Dahil sa meron siyang intensyon, meron siyang layunin para marating niya. Diba? Yung mga iba nga, dalawa pa sila, palitan, di ba? Maupo, kasi pagod na, maupo mo na yung isa, tapos, diba? Dahil sa meron siyang layunin na gustong marating at higit ang kabilang buhay. Kasi bawat isa huhusgahan siya. So gusto niya ngayong malaman kung ano yung resulta ng kanyang mabuting gawain o yung mga nagawa dito sa mundong ito. At walang nakaupo. Yun ang yawmul qiyama. Kaya, kung ikumpara natin ang buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, ilang minuto lang tayo dito sa mundo. Ang isang araw sa kabilang buhay, katumbas ng isang 1,000 taon. Tingnan yung tagal. So, ikumpara natin sa buhay natin, ang tagal natin, halimbawa, 60 years, 70 years. Ilang minuto lang pag ikukumpara natin sa kabilang buhay. Pag magkaedad tayo, halimbawa, ng 1,000 taon, isang araw lang sa kabilang buhay. Di ba? Ibig sabihin ng mundo, nagsimula sa kapanahunan ni Isa alayhi salam, ni Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, mahigit kumulang sa 2012. Ikumpara sa kabilang buhay, sobrang 2 araw. So isipin natin yan, di ba? Kaya huwag natin sayangin ang buhay natin. So, sa maliit sabi, mahalaga talaga ang araw, ang buhay, ang panahon. So kapag hindi natin nagamit ang kukunti nating oras, kukunti nating pagkakataon, kukunti nating panahon dito sa lalo sa kapanahonan nating ngayon, kukunti na lang ang magkakaedad ng 70 years. Magkaedad ng 70 years, 8 years, tulad ng sinabi ni Sheikh kanina, wala na, matanda na. Di ba? Gusto man magsala ng tahajjud, karagdagang salahin, wala na. Puro sakit. Di ba? So yun. Ngayon,
Pag ayaw natin mapabilang dun sa talunan, gamitin natin ang ating oras sa pagsamba kay Allah, sa nag-iisang tunay na Diyos na ay si Allah. Dahil Siya ang tunay na Diyos, Siya ang hindi nilikha, Siya ang iisang tunay na Diyos, hindi nagkaroon ng anak, hindi pinanganak at walang katulad. Nang sa gayon, Siya lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Ngayon, innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay magiging talunan kapag hindi niya nagamit ang kanyang oras at panahon. Illa alladhina amanu. Maliban. Pagkatapos sinabi ni Allah SWT, katotohanan ang tao ay magiging talunan dahil sa hindi niya ginamit ang kanyang panahon, ang kanyang oras dito sa mundo. Maliban. Para malaman natin para hindi tayo mapabilang doon sa magiging talunan. Ito ang sagot, karugtong ng talata. So, unang talata, unang aya, wal asr. Pangalawang aya, innal insana lafi khusr. Pangatlong talata, itong susunod. Illa alladhina amanu. Maliban sa may tunay na paniniwala at pananampalataya. Wa amilus salihat. Pangalawa, yung gumawa ng mabuting gawain. Pangatlo, wa tawasaw bil haqq, at magpayuhan sa isa't isa sa katotohanan. Wa tawasaw bis sabr, at magpayuhan sa isa't isa hinggil sa pagtitiis, pagtimpi, sa sabr. Fi waqt. Yun lang, apat na yun. Apat na katangian hindi mapapabilang dun sa magiging talunan. Palawakin ko lang konti. Balik tayo dun sa una. Illa alladhina amanu. Maliban sa may tunay na pananampalataya at paniniwala. Ano ang tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya, kabilang na dito ang 6 na haligi ng pananampalataya. Una, al-imanu billah, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Siya lamang ang dapat sambahin. Siya lamang dapat ang pakukulan ng pagsamba. Siya lamang dapat ang paniniwalaan siyang tunay na Diyos, siyang tagapaglikha. At mayroon siyang mga mabubuting pangalan at mga matataas na katangian o kataas-taas ang katangian. Yun ang tunay na paniniwala. Hindi yung paniwala sa mga ribolto, sa mga diyos-diyusan, sa mga kapareho nating nilikha. Ang tunay na paniniwala ay ang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Kaya siya lamang dapat nating sambahin kasi siya ang naglikha sa atin. Yun ang tunay na paniniwala. Paniniwala sa kanyang mga anghel. May mga anghel. Kaya kahit saan man tayo, ano mang ating ginagawa, nakatalayan. Sinusulat. May mga anghel na nakatalaga. Sinusulat nila. No? Mabuting gawa at masamang gawa. Kaya pagdating sa araw ng paghuhukom, wala tayong magawa kasi ipapakita sa iyo ang record mo. Ito yung nagawa mo. Babasahin mo ngayon. At yun nga. So, pag nalaman natin na mayroon palang mga anghel, insya-Allah, no? Lalayuan natin ang mga ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ayaw natin yung masama yung record natin. Di ba? Paniniwala
Ang tunay na paniniwala ay ang paniniwala sa kasulatan, na may mga kasulatan na ipinahayag si Allah subhanahu wa ta'ala. So, susuriin natin, sasalaksikin natin, nasaan ba yung kapahayagan, ang tunay na kapahayagan, para hindi tayo maliligaw. Kasi kailangan natin ng manual. Di ba? So, sinong naglikha sa atin? Si Allah. So, kailangan siya rin ang bibigay ng manual. Diba? Bumili ka ng cellphone ngayon, tapos pupunta ka dun sa kalpintero. E di, mamartilyuhin ngayon ni carpenter. Di ba? So, nilikha tayo ni Allah. Sasaliksikin natin, hanapin natin kung ano yung kapahayagan na ipinahayag sa atin, sa mga sugo, no, na isinugo niya. So, paniniwalaan natin yon. Kaya hindi tayo pwedeng gawa-gawa lang ng pagsamba, pananampalataya, paniniwala ayon lang sa ating kagustuhan. Dahil meron tayong kapahayagan, may ipinahayag na kapahayagan si Allah SWT. Ipinahayag kay Musa alaihissalam ang Taurat. Ipinahayag kay Isa alaihissalam, kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang Injil, ang Ebanghelyo ni Jesus. At ang kahuli-hulihang kapahayagan, ang huling kapahayagan ay ang Quran, na ito ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paniniwalaan natin, yun ang tunay na paniniwala. Hindi yung gawa lang ni Kuan, gawa lang nito, sinabi ni Kuan, ayon kay Kuan, di ba? Hindi ganoon. Maling paniniwala yun at maling pananampalataya. Kabilang sa tunay na paniniwala ay ang paniniwala sa mga sugo at propeta. Yun ang tunay na paniniwala. Kung may magsabi na, sabi niya, sugo ako at sinugo ako, di nasaan yung patunay mo? Nasaan yung kapahayagan na ipinahayag sa'yo? Yun, marami kayo magsabi, ako ay sinugo. Ako ay isang sugo. Pwede rin, no? Wala namang sulat, walang patunay. Di ba? So yun, no? So paniniwalaan, yun ang tunay na paniniwala. Kaya ang Muslim, ang perpektong Muslim, ang tunay na Muslim, matatawag lang siyang tunay na Muslim, dapat naniwala sa lahat ng sugo at propeta. Sa una hanggang sa huling propeta at sugo. Kabilang sa tunay na pananampalataya, paniniwala ay paniniwala sa araw ng paghuhukom. At ito ang mahalaga. Ang lahat ng iyon, paghandaan para sa araw ng paghuhukom. Napapaloob sa araw ng paghuhukom ang impyerno at paraiso. At wala nang ibang mauwian, kaya ng tao isa lang sa dalawa, impyerno o paraiso. Naway hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang tayo sa mga makakapasok sa paraiso at naway ilayo niya tayo sa impyerno. Allahumma amin. So yun. So itong ginawa natin ito para to sa kabilang buhay. At kabilang sa tunay na paniniwala at pananampalataya ay ang paniniwala sa kabilang buhay. Marami kaya hindi naniniwala na may kabilang buhay. Kaya yung mga hindi naniniwala, wala na sa kanila. Kung ano na yung gusto nila, pakasaya, kung ano na gusto nila, di ba? Tulad ng mga hayop, di ba? Kain tulog, mag-asawa, di ba? Wala lang sa kanila. No? Ngunit sa isang Muslim, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sino mang tunay na naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, kasi pinapahalagahan niya ang kabilang buhay, sabihin lamang niya ang katotohanan o kaya mabuti. Pag wala na siyang masabing kabutihan,
tumahimik na lamang siya. At hindi pa siya mapapagod. Kasi pag sabi dito, sabi doon, magkakasala lang siya. Pero pag tumahimik na siya, hindi pa siya napapagod, hindi pa siya magkakasala. So yun. At kabilang sa tunay na paniniwala at pananampalataya ay ang al-qadar, khairuhu o khairihi wa syarri. Ang paniniwala sa tadhana, destiny, mabuti man o masama. Paano natin malaman to? Kapag nangyari na, halimbawa tulad kanina, kahapon, nakaraang buwan, nakaraang taon, palagay natin kanina, nakagawa tayo ng kasalanan, ibig sabihin masama yun. Tadhana yun at nakatakda sa'yo. Ngunit kapag kasalanan, masama, anong gagawin mo? Magbalik loob ka kay Allah. At ang pagbabalik loob mo ay pagsamba kay Allah at patatawarin ka ni Allah. Sa halip na nakagawa ka ng masama, nagiging mabuti dahil sa pagbabalik loob mo kay Allah. Dahil sa ang paghingi ng kapatawaran, pagbabalik loob kay Allah ay isang pagsamba. Ngayon, kapag mabuti naman ang nangyari, ay pagpatuloy mo dahil sa mabuti yun. At aanihin mo yun pagdating sa kabilang buhay. Dahil ang mundong ito, mazra'atun liyawmil akhir. No? Ang mundo ay taniman para meron kang maharbis, meron kang maani sa kabilang buhay. Kung mabuti man, mabuti ang aanihin mo. Kung masama, masama rin ang aanihin mo. At ganun ang Diyos, makatarungan. No? So yun ang mabuti at tamang pananampalataya ay ang anim na haligi ng pananampalatayang Islam, arkanul iman. No? Anim na haligi ng iman, pananampalataya. Paniniwala sa kaisahan ni Allah, paniniwala sa mga anghel, niya, pinaniwalaan na mayroon, naglikha siya ng mga anghel, paniniwala sa mga sugo at propeta, paniniwala sa kapahayagan, revelasyon, paniniwala sa kabilang buhay, paniniwala sa tadhana, mabuti man o masama. So yun ang tunay na paniniwala na hindi mapapabilang dun sa mga talunan. Wa amilus salihat, pangalawang katangian na hindi mapapabilang ng isang tao sa pangalawang katangian para hindi mapabilang dun sa pagiging talunan, wa amilus salihat. Ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti nasa 5 haligi ng Islam at mga sumusunod dito. Marami pang iba, pero yun ang haligi ng Islam. Una ay ang pagsasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ang pagsasaksi na si Muhammad ang huling sugo ni Allah. Ibig sabihin, si Allah lamang dapat sambahin. Anumang uri ng pagsamba, obligado man o hindi, basta iukol lamang sa Kanya. At si Muhammad lamang ang dapat huwaran. Kasi tayo ay napapabilang sa henerasyon o sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na yung mga naunang umma. No? Tulad ng sa kapanahon ni Propeta Isa alaihi salam. Nauna na. Tapos na. Sa kapanahon ni Propeta Musa alaihi salam, tapos na. No? Kaya nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ni Yahudi man o Hudyo man o Kristiyano, kapag hindi naniniwala sa akin, naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat siya ay binawian ng buhay, hindi pa rin siya naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga turo, wala siyang ibang hantungan maliban sa naglalagablab na apoy. Yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So, sa ayaw man, gusto man natin, ayaw man ng tao, gusto man ng tao, wala siya magawa kundi siya ay mapapabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Muslim man o hindi Muslim, siya ay mapapabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nahati sa dalawang umma. Ang unang umma ay ummatul istijaba, ay silang mga umma, mga tao na yumakap sa Islam, tinanggap nila ang Islam, tinanggap nila ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawang umma ay silang mga ummatud da'wa. Ibig sabihin sila ay mga tao na hindi pa Muslim, mga hindi pa tumanggap, hindi pa Muslim, hindi pa nila tinanggap ang Islam, kailangan pa nila ng da'wa, kailangan pa ipaparating sa kanila ang Islam. So yun. Pangalawang tamang pagsamba, mabuting gawain ay ang as-sala. As-sala, ang pagdarasal. Ang pagdarasal. Kasi ang pagdarasal, as-salatu silatun bainal abdi ma'a rabbih. Ang pagdarasal, ang sala, ito ay koneksyon ng isang alipin, ng isang nilikha o isang alipin, pati yung kanyang tagapaglikha. Kasi kapag ikaw ay nagdarasal, wala ka nang ibang isipin kundi ikaw ay sumusuko, sumusunod, nagpapakumbaba, nagpapatira pa, yumuyuko, nakatayo, kaupo, alang-alang kay Allah. So yun ang koneksyon. Pangatlo, kabilang sa mga mabuting gawa, az-zaka. Az-zaka naman, ito naman ang koneksyon ng tao sa tao. Mayaman sa mahirap. Alam nyo kung ginawa lang, tinupad lang ng mga Muslim, mga mayamang Muslim, ang pagbibigay ng zaka bilang obligasyon nila sa mga mahirap, walang mahirap na Muslim. Kaya lang, may nagbibigay, merong nagbibigay, pero sabi niya marami. Kasi isipin mo, pag may 1,000,000, magkano kayang zaka ng kanyang kayamanan doon? Di ba? Ilan bro? 25,000. 25,000 sabi niya, dami to. Diba? Sabi niya 10,000 lang o di kay 5,000 lang, di magkakasala siya doon, pananagutan niya. So yun, ugnayan ng tao at tao. Yung ang ganda ng haligi ng Islam, 5 haligi ng Islam. Bakit maganda? Dahil si Allah ang naglikha sa atin, dahil siya rin ang naggawa ng manual. Yun ang manual natin. So yun. Pang-apat, as-siyam, as-sawm fi Ramadan, ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan. At yun ay ramdam ng lahat, mayaman man o mahirap, pinuno man o pinamumunuan, alipin. Sa araw ng Ramadan, lahat pare-pareho ang nararamdaman, gutom at uhaw, no? Na nagpapatunay, isa lamang ang dapat kakatakutan at susundin at pag-ukulan ng pagsamba. So yun ang ika-4. Ika-5 haligi ng Islam at mabuting gawain. Kabilang sa mabuting gawain ay ang pagsagawa ng Hajj sa mga may kakayahan sa Makkah. No? So yun. Watawasaw bil haqq. Tapos na tayo sa at mga marami pang ibang mga mabubuting gawain. Baka halimbawa lang yun. At yun ang pinakamataas. Marami pa, da'wa, pagtuturo, ganito, no? Pagbibigay ng sadaka, maging mabuti sa kapwa-tao, Muslim man o hindi Muslim, matulungin, mapagbigay. Yan yung mga mabubuting gawa, no?
maging mabait, mabuti sa magulang, no? So yun, mapagmahal sa asawa, sa anak, diba? Mabuting gawain yun at ipinag-utos sa Islam. Tawasaw bil haq, kabilang dun sa katangian na para hindi mapabilang ang tao sa pagiging talunan at magpayuhan sa isa't isa sa katotohanan. Wala tayong ibang sinasabi dito kundi pawang katotohanan para sa ating kaligtasan, para sa ating kabutihan. So yun. At yung mga nasabi natin, yun ang pawang katotohanan, pagsamba sa nag-iisang Diyos at paggawa ng mabuti. Wa tawasaw bis sabr, at magpayuhan sa pagtitiis. Ngayon, pag wala tayong pagtitiis, ang sarap kaya matulog ngayon, lalo na gutom na tayo. Di ba? Pero dahil sa meron tayong pagtitiis, no? Tiniis natin, pinagtimpihan natin, no? Eto, nandirito tayo. At walang sino mang magtatagumpay. At hindi kailanman magtatagumpay pag walang pagtitiis. Hindi mo may sagawa ang pagsamba kay Allah pag wala kang pagtitiis. Hindi mo may sagawa ang paggawa ng kabutihan pag wala kang pagtitiis. Hindi mo may sagawa ang pagpayuhan sa isa't isa hinggil sa katotohanan pag wala kang pagtitiis. At hindi mo rin makuha ang kaalaman pag wala kayong pagtitiis. Kaya ang magtatagumpay lamang ay ang mga matiisin, no? So yun, kailangan natin pagtitiis sa pagsamba kay Allah SWT, kailangan natin pagtitiis pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya, kailangan pagtitiis, no, sa paggawa ng mga mabubuting gawa, kailangan natin pagtitiis tulad ng ganito, no, pakikinig, pagtuturo, pagdada'wa, kailangan. Bilang panghuli, sinabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi al-ayah aw illa hadhihi as-surah lakafathum." "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala an-nasi illa hadhihi as-surah lakafathum." Yan ang sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, isa sa mga scholars, no? Sabi niya, tunay na kapag hindi na si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapababa o kaya nagbigay ng hujja, ng batayan, basihan, maliban sa surang ito, Suratul Asr, ang ibig niya sabihin, yung sura kanina nabasa natin, kumbaga sapat na para sa tao gawing pamantayan, gawing basihan, gawing gabay ang Suratul Asr. Sapat na. Kasi nandoon, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng panahon. Pinapaalala sa atin ni Allah SWT ang kahalagahan ng panahon, yung buhay natin, pagkakataon natin. Pagkatapos, paalaala ulit. Pag hindi natin napakinabangan, mapapabilang tayo sa magpagiging talunan. At tinuruan tayo ni Allah SWT kung paano tayo ligtas sa pagiging talunan sa apat na katangian. Tunay na paniniwala sa kaisahan ni Allah, paggawa ng mabuting gawain, pagpayuhan sa isa't isa sa katotohanan, at pagpayuhan sa isa't isa sa pagtitiis. Hadha wallahu a'lam. At yun nga, si Allah SWT ang higit nakakaalam. At paumanhin dahil sa napahaba ang aking speech o di kaya, no, pagpapabahagi sa inyo, naway makakakuha kayo ng aral, no, sa mga nabanggit. At kung meron mang taliwas o kaya hindi sa turo ng Islam, yun ay sa aking kahinaan, at hilingin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na may patawarin niya ako sa aking pagkakamali, at patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga pagkakamali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.